At ngayon mga giling naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Sa nakita ni Delia, ang mahiwagang bahay ay sinabi niya sa kanyang ina na gusto niyang maangkin yun sa kahit anong paraan. At kinausap ang maniligaw niyang si Edward, anak ng dating gobernador, at pamilya sila ng mamamatay tao. Sa bantala, nagpaalam si Akag sa asawa na magtitinda ng gulay para may pambili siya ng gamot. At bago umalis, pinainom muna si Jose ng gamot na natitira pa. Pag-alis niya, saka naman pumasok sa bahay nila si Tisoy at pinainom din ang ama ng gamot na galing sa mahiwagang bahay at gumaling kaagad ang matanda. Nagtaka si Akag ng pag-uwi ay nagbibiyak na ng kawayan ang asawa at ikinwento ni Jose ang pagpapainom sa kanya ni Tisoy ng gamot. Kaya siya kumaling kaagad at ayaw maniwala ni Akag. Isang araw, inabangan ni Edward si Akag at kinausap tungkol sa lupang kinaroroonan ng mahiwagang bahay at pumayag kaagad ito. Ako si Edward. Anak po ako ni Don Amador Limale. Dating gobernador. Anak ka ni Don Amador? Oo. Anak nga niya ako. At di ba kayong may-ari ng lupa na kinaruro ng maliit na bahay na kapag gabi may lumalabas na iba't ibang kulay ng ilaw? Oo, kami nga po. Kami ang nagmamay-ari. Bakit po ba, sir? Gusto namin sakupin ang lupa na yon sa magandang usapan. Pero kapag papalag kayo, masasaktan lang kayo. At huwag kayong magalala. Babayaran namin kayo ng sapat. Pero, sa ayaw at sa gusto, sasakupin namin ang lupa na yon na kinatitirikan ng maliit na bahay na yon. Kilalang mamamatay tao ang taong ito. Naghihintay ko ng kasagutan, Ale. At baka hindi mo ako kilala. Galit ako sa mga taong mahirap kausap. At binabuon ko sila ng buhay sa lupa. Sir, hindi sa ayaw... Sagutin mo kagad ako, tanda. O ano? Nagkakaintindihan na ba tayo? Opo, sir. Opo. Sa akin nyo na lang ibigay ang bayad kung babayaran nyo na. Hindi ako makakapayag na sakupin niyo ang lupang pinaroroonan ng bahay ko. Tisoy! At sino mo na ng bukong na yan na nakikialam sa usapan natin? Kuan, anak ko yan, pero suwail yan eh. Hindi ako makakapayag. Hindi niyo maaangkin ng lupa na yon. Hindi! Hindi! Ganun pala, ha? Siga ka ba? Ha? Sige. Subukan mong tumutol sa usapan namin ng matandang ito. Kundi pasasabugin ko ang ulo mo! Mina! Mina! Si Tisoy, ano
nangyari sa kanya? Parang nagmamadali. Sandali lang. Nandyan na. Ha? Tisoy, bakit? Anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Kasi yung anak ni dating gobernador, Amador del Valle, si Edward, pinilit si inay na bibilhin nila yung lupang kinaroroonan ng bahay ko. Ano? Paano yan? Paano na ang bahay mo? Maangkin na rin nila? Oo nga eh. Parang nagkaugat na yung bahay ko eh. Hindi na maililipat yun. Kaya nag-aalala ako. Siguradong babakuran na nila yon at hindi na ako makakapasok para kumuha ng gamot doon. Siguradong babakuran nila dahil masasakop na nila. Mina, ayaw kong maangkin nila ang kinatitirikan ng bahay ko. Akin yun, bahay ko yun. Kapalit yun ng traktora namin. At dahilan kung bakit nagalit sa akin ang inay at pinalayas ako at ayaw akong papasukin sa aming bahay. Ha? Alam mo, mahirap tumutol sa taong yon. Kilala ko na yon. Marami na siyang pinatay habang nakaupong gobernador ang ama niya. Maraming ipinapatay na siya mismo ang pumapatay sa lahat ng lumalaban sa ama niya. Kung anong gusto nilang gawin noon, ay siyang masusunod. Oh, hindi. Lalabanan ko siya, Mina. Ipaglalaban ko ang kinatitirikan ng bahay ko. Ano? Huwag, Tisoy. Mapapahamak ka lang. Wala kang kalaban-laban sa kanya. Ma-impluensya ang pamilya nila. Kahit na. Basta lalaban ako. Pag-iisip ako ng paraan kung paano ko sila mahahadlangan. Mami, nagtagumpay si Edward. Napapayag niya si Aling Akang na ibinta na ang lupang kinaroroonan ng bahay na yon. Mabuti naman kung ganun, Iha. Pero, alam mo na ba kung ano ang kapalit niya? Oo naman. Pero paglalaroan ko lang si Edward. Anong ibig mong sabihin, Iha? Gagamitin ko lang siya. Dahil sa totoo lang, talagang wala akong nararamdaman sa kanya. Iha, alam mo ba, mapanganib yung ginagawa mong yan. Paano kung malaman niyang ginagamit mo lang siya? Siguradong sasama ang loob ng taong yon. Magagalit sa'yo. Paano niya malalaman? Sasabihin ko ba sa kanya? Eh, syempre hindi. Kaya relax ka lang, Mami. Ay, Ako ang nako. bahala. Kinakabahan ako sa mga ginagawa mo. Pero ang masasabi ko lang, mag-ingat ka dahil ayaw kong mapahamak ka. Kayang-kaya kong paikutin si Edward, Mami. Matapang nga siya, pero tanga naman. Oh, Akak, hindi ka ba magtitinda ng gulay ngayon? May tanghali na. Ay, hindi ako magtitinda ngayon, Jose. At may hinihintay ako. At alam mo, magkakapera na naman tayo. Ha? Magkakapera? Sabi pa paano? Eh, kinuusap kasi ako ng anak ni dating gobernador Amador del Valle. Eh, sabi niya, bibilhin daw niya ang lupang nakakasakop sa bahay-bahayan ni Tisoy. Ay, malaki ang ibabahid niya sa akin, Jose. Aba, ibibenta mo. Hindi kaya tututol si Tso eh. Bahay niya yan eh. Ay, wala na siyang magagawa pa, Jose. Binantaan siya ni Edward na kung tututol siya, ay papatayin siya. Ako, Akang, kilala ko ang anak mo. Tututol yun.
Kaya delikado, papatayin siya. Imposibleng hindi matatakot yun kay Sir Edward. Kilalang mamamatay tao ang pamilya nila, dating Gobernador Amador del Valle. At mismong si Sir Edward pa ang pumapatay. Oo, Akang, alam ko yun. Pero ang inaalala ko yung anak natin, siguradong tututol yun. Wala na akong pakialam sa tisoy na yun. Napakabobo. Nagpaloko sa isang matanda. Ipinagpalit ang traktora sa walang kwentang maliit na kahon. Anong walang kwentang maliit na kahon na sinasabi mo? Yung bahay na yan ang kapalit ng traktora natin at nakagagamot ng sakit na malala. Hindi ako naniniwala dyan. Tumahimik ka ga. Baka dumating na yung hinihintay kong pera. Jose, siya na yung hinihintay ko. Si Edward na yan. Magkakapera na tayo, Jose. Magkakapera na tayo! Tisoy, talagang wala na tayong magagawa pa. Nagtanong-tanong ako sa mga kapitbahay ninyo kung ano ang plano nila sa bahay mo. Sabi nila, babakuran daw nila at gagawing pasyalan at magpapabayad sila at sisimulan na ang pagbabakod bukas. Hindi. Hahadlangan ko sila, Mina. Hahadlangan ko sila. Paano mo sila hahadlangan? May mga pulis daw na magbabantay sa mga magbabakod. Kahit na. Basta hahadlangan ko sila. Bahala na kung anong mangyayari. Ha? Huwag kang padalos-dalos. Tisoy, maghunos dili ka. Makinig ka naman sa akin, oh. Hindi ako papayag na angkinin nilang bahay ko. Hindi, Mina. Kaya kahit anong mangyari, hahadlangan ko sila. Kahit patayin nila ako. Tisoy, parang awa mo na. Makinig ka naman sa akin. Ayaw kong mapahamak ka. Mahal kita. Alam ko. Pero sobra na ang pang-api ng mga taong yun. Sinasabantalan nila ang kahinaan ng mga tao. Marami na silang kinakamkam na lupa. Pati ba naman ang kinatitirikan ng bahay ko, kakamkamin pa nila. Hindi ako makakapayag, Mina. Hindi! Sinimulan na nila ang bakuran, ang lupang kinaroroonan ng bahay ni Tisoy. May kinakabahan ako, Akang. Baka magkatotoo ang nasa isip ko. Alam ko na yung nasa isip mo. Yung hadlangan sila ni Tisoy. Ay, nako. Paano niya mahadlagan? May mga pulis na nagbabantay sa mga nagtatrabaho. Kahit na. Masakit sa kanya ang masakop ang bahay niya. Kaya... Itigil niyo yung pagbabakod niyo! Hindi magkakamatayan tayo dito! May dalang itak, oh. Ako, magurumintado yata. Ayan na yung pinagagambahan ko, Akang. Dumating na siya. Oo nga. Nagpaapat kamatay nga yata ang gagong yan, Talagang magpapakamatay yan, Akang. Dahil sa pagbebenta mo sa lupang kinaroroonan ng bahay niya. Kung hindi kayo titigil, papatayin ko kayong lahat. Nako, si Edward, nandyan pala. Babarilin niya si Tisoy. Babarilin niya. Wag! Tisoy!
habang sinasabi ko sa iyo na huwag mo na silang labanan. Ayan, pinatay ka nila tuloy. Mina. Tisoy, huwag kang mamamatay. Huwag mo akong iwan. Mina, kumuha ka ng gamot sa loob ng bahay. Ipainom mo sa akin. Sige na. Paano ako kukuha? Napapaligiran ng mga tauhan nila Doña Solara. At nandun din si Edward. Gawan mo ng paraan. Kundi, tuluyan na akong mamamatay. Oo, sige. Gagawan ko ng paraan. Basta magpakatatag ka. Huwag kang bibigay. Oo, bilisan mo na. Hirap na ako. Halos hindi ko nagkaintisin ang sagda. Oo, sige. Hintayin mo ako rito. Kukuha ko ng gamot sa loob ng bahay mo. Mami, bakit ganyan ang itsura mo? Parang may malalim kang iniisip. Delia, iha, kinakabahan ako. May namatay na dahil sa kagustuhan mong maangkin ang bahay. Wala akong pakialam kung may namatay, Mami. Ang importante sa akin mapasa akin na ang bahay. Kasalanan ng lalaking yon. Dahil naibenta na nga ng ina, inaangkin pa rin. Bobo. Naku, Delia, iha, kinikilabutan ako sa ginagawa mo. Mami, huwag kang matakot. Ako ang bahala. Gagamitin ko ang aking kagandahan para matupad ko ang aking mga pangarap na gawin sa buhay ko. Iha, alam mo, nangarap din ako para gumanda ang buhay ko. Pero hindi katulad ng ginagawa mo na pa... Tama na, Mami. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang importante, nagtagumpay ako. Talagang kinakabahan ako sa ginagawa ng anak ko. Sana hindi niya ikapahamak. Kilala ko ang pamilya nila, Edward. Hindi makikipagtransaksyon ng ganyan kung wala silang pakinabang. Mami, may sinasabi ka ba? Wala, iha. Wala. Nandito na ako sa malapit sa bahay ni Tisoy. Kailangan mabantayan nating mabuti ang bahay na ito. Baka may makapasok na ibang tao. Ang daming Malilitigan tauhan tayo kay Musik. na nagbabantay sa bahay. Kaya talasan yung paningin ninyo. Parang alam na yata nilang may mga gamot sa loob. Paano kaya ako makakapasok sa bahay Kayong tatanga-tanga. para Dahil makakuha ako ng gamot? mabantayan nating mabuti. Oh, Nakasama, kakain na ang mga bantay. dumating na ang pagkain natin. Iwanan nila ang bahay. Kumain muna tayo! Pag alis nila, Dali! sasamantalihin ko ang pagpasok Gutom na rin ako at kukuha ako ng gamot. Hayaan na sila. Nakalayo na sila sa bahay. Gagapang ako para hindi nila ako mapansin. Sige, magpakasarap kayo sa pagkain. Sige lang. Malapit na ako sa bahay. Makakapasok na ako. Magkakakuha na ako ng gamot. Dadamihan ko ang kukunin ko. May nakapasok sa bahay! Oh, May kinukuha! Nakita nila ko. Tatakbo na ako palabas. Hoy! Tumigil ka! Bitawan mo yung kinuha mo! Hindi ko Bitawan mo! bibitawan ito. Kailangan ito ni Tisoy.
ako. Sana dumating na si Mina para magamot na itong tama ng baril sa akin. Marami nang natapon na dugo ko. Hinang-hina na ako. Mina, nasaan ka na? Mina! Doon, Sensan! Habulin natin! Bilisan May ninyo! naririnig akong mga tao na parang may hinahabol. Sino kayang mga yan? Hay! Tumigil ka! Pwede babaliling ka namin! Hoy! Hindi ako magpapabon sa inyo! Si Mina. Siya pala ang hinahabol nila. Hindi nila dapat mahuli. Mina! Dalian mo! Ang gamot! Kailangan ko na! Oo, Tisoy! Malapit na ako sa'yo! Malapit na! Etong sa'yo! Tamaan kaya nila si Mina. Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Bahay ni Tisoy. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.